Ang pamagat po natin, yung lesson po natin ngayon, ang title ay Pamumuhay sa liwanag ng nalalapit na wakas. Ang main verses po natin ay sa 1 Pedro 4:6 hanggang 11. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang continuation ng nakaraang lesson po natin. Sa mga nakaraang pag-aaral po natin dito sa unang sulat ni Apostol Pedro, sa unang Pedro, paulit-ulit nating nakita na ang kanyang pangunahing layunin ay palakasin ang loob ng mga Kristiyano na dumaranas ng iba't ibang mga pagdurusa. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, nung panahon na isinulat ito, nung first century, ang mga unang mananampalataya ay nakakaranas ng mga pag-uusig. Nandyan yung hamakin sila, siraan sila ng puri, at yung pagtanggi ng lipunan, na out of place sila sa mainstream ng lipunan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Marami sa kanila ang nawalan ng mga kaibigan, kabuhayan, at maging ng kanilang sariling mga pamilya dahil lamang sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Documented yan mga kapatid, yung nangyaring yan. Yung mga nagganap na yan noong unang siglo, mababasa natin yan maging sa labas ng Biblia. Yung pag-uusig na naranasan ng mga Kristiyano noong panahon ng Roman Empire. Sa nakaraang pag-aaral po natin, sa unang Pedro, chapter 4 din hanggang verse 5 tayo, nakita natin yung panawagan ni Pedro ro, kung naalala ninyo na mamuhay tayo bilang patay na sa kasalanan at buhay para sa Diyos. Doon ay tinuro ni Pedro na ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na dapat namumuhay doon sa dating paraan ng sanlibutan. Iba na dapat ang lifestyle natin. Huwag tayong sakay ng sakay kung ano lang yung gusto ng sanlibutan. Ang buhay na dating alipin tayo ng pita ng laman ay napalitan na dapat yan ng buhay na naghahangad na gawin ng kalooban ng Diyos. Dahil dito, hindi na katakataka na maranasan ng mga Kristiyano na mausig sila dahil bukod sa pag-uusig kasi, ang nangyayari kasi dyan yung nagtataka yung mga tao, yung mga hindi mananampalataya, hindi lang sila minsan nagtataka, kundi naninira pa at nagsasalita ng masama laban sa atin dahil hindi na tayo nakikisama sa kanilang mga masamang gawain. Pero pinalalahanan tayo ni Pedro na dapat na darating ang araw na isipin natin, meron ding hangganan yan. Mananagot ang lahat ng tao sa Diyos dahil merong darating na paghuhukom. Huhukuman ng Diyos ang mga namatay na at ang kasalukuyan na bubuhay doon sa panahon ng paghuhukom. Ngayon naman mga kapatid, sa unang Pedro 4:6 hanggang 11, ay pinagpapatuloy lamang ni Pedro ang kanyang katuruan mula sa usapin ng paghatol ng Diyos. Dahil yun yung mga huling banggit niya. Inilipat niya ang ating pansin ngayon sa isang napakahalagang katotohanan, na malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay. Pero dito mga kapatid ay hindi po tinatalakay ni Apostol Pedro yung mga detalye ng mga propesya. Hindi niya sinabi na yung mga bagay na yan ay para takutin lamang tayo. Hindi naman tayo din hinihikayat dito na hulaan natin kailan ba ang petsa ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. Hindi ho yan ang punto niya. Sa halip ang layunin niya ipakita na kung ang Panginoong sa Kristo ay maaring bumalik anytime, anumang panahon, ang bawat Kristiyano ay dapat mamuhay na handa tayo dapat sa araw-araw. Napakahalaga mga kapatid ng katotohanan ito, maging sa panahon po natin ngayon, na dapat ay maging handa tayo sa pagparito ng Panginoon sa Kristo. Pero paano tayo magiging handa? Alam niyo mga kapatid, maraming tao interesado sa mga propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. Kapag may digmaan, may pandemya, may lindol, may kaguluhan sa iba't ibang bansa, marami nagtatanong ito na nga kaya ang wakas? Pero dito mga kapatid, ang pinakapunto ni Apostol Pedro rito, nababanggit niya yung wakas hindi yung kung kailan darating ang wakas, kundi kung paano tayo dapat mamuhay. Yung mga Kristiyano,
habang hinihintay natin, habang nalalaman natin na darating nga ang wakas. Kaya nga yung title natin, Pamumuhay. Pamumuhay natin sa araw-araw, sa liwanag ng nalalapit na wakas. O may nalalapit palang wakas ano ngayon? Paano tayo dapat mamuhay, mga kapatid? Makikita natin dito sa mga talatang ito na hindi sinabi ni Pedro, maghihintay tayo na wala tayong gagawin. Anong gagawin natin mga Kristiyano? Anong gagawin natin? Alam natin darating ang Panginoon Kristo, darating ang kawakasan. Nakangangan lang ba tayo, mga kapatid? Wala na tayong gagawin. Iiwanan na natin yung ating mga pagtatrabaho, mga tungkulin, tapos mabubuhay na tayo sa takot. Hindi po, mga kapatid. Ipinakikita rito, mga kapatid, ang uri ng pamumuhay na nararapat nating ipamuhay habang tayo naghihintay ng muling pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Sa lesson po natin ngayon, mga kapatid, meron tayong 5 mahalagang punto ng pamumuhay Kristiyano tungkol dito sa paksa po natin ngayon sa 5 mga talata na ating babasahin. O, isa-isayin po natin, mga kapatid. Ang unang punto po natin, ang Ebanghelyo, ang nagbibigay ng pag-asa ng higit sa kamatayan. Sabi rito, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagamat sila'y nahatulan sa laman, na gaya ng mga tao, ay mabubuhay sila sa espiritu tulad ng Diyos. So tingnan nyo, mga kapatid, ito isa sa mga pinakamahirap na talata ni Apostol Pedro. Maraming iba't ibang mga interpretasyon dyan. Niisip na iba, pinangangaral daw yung Ebanghelyo sa mga patay na. Hindi po ganun yan, mga kapatid. No, dapat tingnan natin ang konteksto niyan at ang konteksto nito, mga kapatid, may kaugnayan dun sa nakaraang talata. Ano ba yung nakaraang talata? Verse 6 yan. Yung verse 5, yung huling talata natin, yung nakaraang lesson natin, eto, sabi rito, verse 5. Balikan natin yung nakaraan, di ba? Yung tukol sa kasalanan, yung dapat tayo patay na sa kasalanan, mabuhay tayo dapat na para sa Diyos, di ba? Ang Diyos ang huling hahatol sa lahat ng tao. Tatandaan yan yung huling talata natin. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So meron paghuhukom, di ba? Tinutukoy dyan. Meron darating ang panahon ng paghatol, hahatulan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Maging yung mga patay na sa kasalukuyang sinusulat ni Pedro yan. Hahatulan din ng Diyos yan. Pati yung mga buhay na aabutan ng panahon ng paghatol. Yan siya sabi niya. Kaya sabi rito, pagkatapos niya sabihin niyo, sapagkat ito ang dahilan. Yun daw ang dahilan. Ano yung dahilan? Yung nakaraan. Paghuhukom. Pagdating ng panahon ng paghatol ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay. Yan ang dahilan sapagkat ito ang dahilan. Yan pala ang reason, mga kapatid. No? Paghuhukom, tandaan nyo, paghuhukom ang dahilan. Kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral, past tense, ipinangaral, maging sa mga patay. So sa unang tingin, akala mo, ang Ebanghelyo, ipinangaral sa mga patay. Hindi po kasalukuyan yan nakaraan yan. Ipinakikita lang yung mga dating nabubuhay na namatay na, ipinangaralan ng Ebanghelyo. Yan po, mga kapatid. Hindi yan yung iniisip na iba na pag namatay ka, meron ka pang second chance. Pag namatay ka, pangangaralan ka pa ng Ebanghelyo. Yung kaluluwa mo, hindi na pangangaralan ng Ebanghelyo. Wala na pong second chance ang tao sa sandaling mamatay tayo. Kaya hindi tayo nananalangin. Walang pagtuturo ang Biblia na ipanalangin natin yung mga kaluluwa ng mga namatay na. Bakit? Sapagkat pag namatay tayo, meron ng desisyon ng Diyos. So itong sinasabi dito, ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay. Hindi po yan na ipinangaral na present, kundi ipinangaral. Yung mga namatay na, napangaralan ng Ebanghelyo yan, nabubuhay pa sila. Wala nang second chance. Dahil sabi nga, singit natin ito sa Hebreo 9:27. Pag namatay tayo, tapos na, mga kapatid. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom.
Ano daw mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Pag-uhukom, judgment. So nakita nyo mga kapatid, no? Wala nang second chance. Magdidesisyon na ang Diyos. Sa sandaling malagutan ng ating hininga, namatay tayo, meron na agad tayong patutunguhan. Magdidesisyon na ang Diyos kung saang walang hanggan tayo pupunta. Sa walang hanggang kaparusahan o walang hanggang kaligtasan. Napag-aralan natin yan. Pinapaalala ko lang sa inyo na hindi yun ang binabanggit dito. Sapagkat ang binabanggit dito, nung nabubuhay pa sila, pinangaralan sila ng Ebanghelyo. No? Bakit? Upang bagamat sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao, sa mga Kristiyanong tinutukoy rito, mga nahatulan sa laman na gaya ng mga tao. Lahat ng mga tao mamamatay, kahit yung mga pinakamatuwid na mananampalataya, hindi ligtas sa pisikal na kamatayan. Ang kamatayan ay nananatiling bahagi ng buhay ng mundong ito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento natin. No? So, tumutukoy yan doon sa mga Kristiyano upang sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. So, lilipat sila sa kalagayang Espiritu gaya ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kapag namatay tayo, hindi tayo talagang patay. Ano namamatay sa atin? Yung katawan lupa natin, pero buhay ang ating kaluluwa. Mabubuhay sila sa Espiritu, tulad ng Diyos. Ang Diyos ay nabubuhay sa Espiritu, walang laman at buto. So, ganun ang second stage natin pag namatay tayo. Buhay pa rin tayo. No? Yan yung dakilang pag-asa ng Ebanghelyo. Yung kamatayan ay hindi yan ang wakas ng buhay natin mga Kristiyano. Maaaring mawalan tayo ng buhay sa mundong ito, pero hindi kailanman mawawala yung pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa sandaling mamatay tayo, nando na mga kapatid, bagamat wala pa yung maluwalhating katawan kasi may stage pa yan eh. No? Sa second coming ng Panginoon Kristo, bibigyan tayo ng glorious body. Pero dito, pag namatay tayo, sa ngayon, wala pa yung second coming, mabubuhay tayo sa Espiritu tulad ng Diyos. Nasa kalagayang Espiritu tayo. No? Yan yung dahilan kung bakit hindi natatakot ang maraming unang Kristiyano sa pag-uusig. Alam nila kahit kunin sila ng mga tao, kitilin ang kanilang buhay, hindi nila maaaring kunin ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos. Diba sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kayo matakot sa mga nagsisipatay ng katawan pero hindi ng kaluluwa. Mamamatay ang katawan natin pero yung kaluluwa natin hindi. Mabubuhay tayo sa espiritu tulad ng Diyos. Kaya yung kamatayan maaaring dapat maging pananaw natin dyan. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pedro rito. Na sapagkat sa Pilipos 1:21, Apostol Pablo pala, no, sabi rito, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ibig sabihin yan? Para kay Pablo, kapag ikaw ay nabuhay, para kay Kristo sa buhay nito. Ibig sabihin, nabuhay ka na sumusunod kay Kristo. Kapag namatay ka, pakinabang yan. No? For me to live is Christ and to die is gain. Magandang talata yan. Paborito na marami yan. Yan ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Mamatay man tayo, magkakaroon tayo ng tubo, gain, pakinabang, profit. Di ba? Kailan yan? Kapag nabuhay tayo ayon sa kalooban ni Kristo habang tayo'y nabubuhay pa dito sa lupa. So yan po mga kapatid ang ating pag-asa. No? Mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng sa Diyos. No? Ibig sabihin niya, yung Ebanghelyo mga kapatid, nagbibigay pag-asa sa atin ng higit sa kamatayan. Yan ang hatid ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa kung paano ka yayaman sa mundong ito. Di ba? Kundi yan ay mabuting balita, gospel. Ano mabuting balita? Na tayo dapat ay mapapahamak na sa dagat-dagatang apoy dahil sa ating kasalanan, pero si Kristo'y namatay para sa atin. Kaya mabuting balita, si Kristo'y namatay para sa atin.
para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya yung Ebanghelyo, pag-asa yan ng mga mananampalataya. Kung nalulungkot kayo mga kapatid, kung ano man ang problema ninyo sa buhay, tandaan ninyo, ang pinakamabigat na problema natin, nalutas na ni Kristo. Ano yung pinakamabigat na problema? Yung hatulan tayo sa dagat-dagat ang apoy. Hindi na ganon. Dahil tayo nananampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa ng higit sa kamatayan. So yun po. Ang ikalawang punto natin sa ikalawang talata ay tungkol naman ito sa mamuhay ng may disiplina dahil malapit na ang wakas. Yun mga kapatid. Pamumuhay sa liwanag ng nalalapit na wakas. Dapat mamuhay tayo na may disiplina. Bakit natin nasabi? Dito, nakuha natin yan sa talata. Ang sabi nito, ngunit. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila, pag sinabing ngunit, ito'y karugtong Karugtong nung una. Parang kumukontra sa una. Hindi naman kontrang laban dun sa una, kundi parang nagsisimula sa panibagong paksa na may kaugnayan din sa nakaraan. Yung nakaraan, di ba? Ano ba yung nakaraan? Atras natin nakaraan. Yung tungkol yan sa paghuhukom, di ba? Magkakaroon ng paghuhukom. At tayo mga kapatid ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kahit mamatay tayo, mabubuhay tayo sa Espiritu tulad ng Diyos. At ang sabi nito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Yan ang mahalagang doktrina ng bagong tipan, mga kapatid. Yung katotohanan na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Paulit-ulit na itinuturo ng banal na kasulatan, partikular ng mga apostol na darating ang araw ng Panginoon. Kasama, pagdating ng araw ng Panginoon, nandiyan yung muling pagparito ni Kristo. Nandiyan yung pagkabuhay na muli ng mga patay. Nandiyan yung pag-uukom at ang pagwawakas ng kasalukuyang sanlibutan ayon sa itinakda ng Diyos. Diba? Pag sinabing wakas yung katotohanan ito mga kapatid, na darating ang wakas, ay nagsisilbing babalayan, warning yan sa mga hindi mananampalataya para sila'y magsisi. Pero para sa mga mananampalataya, yan na nagbibigay naman ng malaking pag-asa. Malaking pag-asa yan at katiyakan sa ating mga mananampalataya. Yung kawakasan na yan. Major doctrine yan mga kapatid. Kung minsan nakakalimutan natin, dahil sa kaabalaan ng sanlibutan, meron palang kawakasan, nakakalimutan ng tao. Huwag natin kakalimutan yan. Yan ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo, kung bakit si Kristo'y namatay sa krus. Dahil merong kawakasan. At ang kawakasan yan, mga kapatid, pag-uukom. So, dito sa konteksto ng sulat ni Pedro, ang layunin ng pahayag na ito ay hindi para pag-usapan ang bawat detalye ng mga huling pangyayari. Yung mga detail ng prophecy, hindi yan. Ang focus niya rito mga kapatid para hikayatin ang mga Kristiyano na mabuhay na may kabanalan, na tayo maging mapanalangin. Dapat mayaman ang prayer life natin. Mamaya makita niyan. At katapatan sa paglilingkod habang hinihintay natin yung kawakasan na yan. Meron tayong gagawin, mga kapatid. Kaya sabi rito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ano ngayon? Sabi nga rito, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Ang punto natin dito, mamuhay na may disiplina. Dahil malapit na nga ang wakas Malapit na ang wakas Bakit nagpapawardi-wardi ka pa sa buhay? Dapat ayusin natin ang buhay natin. Bakit? Malapit na nga ang wakas Kaya nga may gospel Kaya pinangaral ang gospel dahil merong darating na kawakasan. At ang kawakasan ay malapit na. O magpakatino daw tayo at magpigil. Ano ba ibig sabihin ng magpakatino, mga kapatid? So, disiplina yan, di ba? Yung salitang magpakatino, mga kapatid. No? Sabi rito, no? Therefore, be serious. Seryoso sa ating pamumuhay Kristiyano. Yan yung taong marunong magdesisyon ayon sa kalooban ng Diyos.
at hindi nadadala ng emosyon, takot, galit at impluwensya ng sanlibutan. Napakahalaga niya mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon. Napakadaling mawala yung tamang pag-iisip dahil sa dami ng mga impormasyon. Isang balita pa lang sa social media agad na nagkakaroon ng takot ang mga tao. Isang video lang ay marami nang naniniwala kahit hindi naman totoo. Isang chismis lang, mabilis lang kumalat dahil sa information technology. Marami ang madaling malinlang dahil hindi na sila nag-iisip na maayos. Pero mga Kristiyano, tinatawagan tayo na maging mahinahon tayo. Magpigil daw sa sarili, di ba? Pag sinabi magpigil sa sarili, may kaugnayan yan sa disiplina sa damdamin, pagnanasa, mga pagkilos. So tingnan po natin mga kapatid, no? So kailangan natin ng disiplina. Hindi lamang yan tungkol sa magpigil sa sarili, hindi lamang tungkol sa pagkain yan at saka pag-inom. Tungkol yan sa buong pagkatao natin. Ang isang tao may pagpipigil sa sarili ay hindi tayo alipin ng emosyon. Hindi tayo alipin ng kasalanan. Hindi tayo madaling magalit. Hindi tayo madaling mahila sa pagkakasala. Di ba? Hindi tayo padalos-dalos sa maraming bagay. Nag-iisip muna tayo. So yung ganyan disiplina mga kapatid, ay bunga yan ng patuloy na pagpapasakop sa Diyos. Sa panahon ngayon, maraming tao naniniwala na ang tunay na kalayaan gawin ang anumang gusto nila. Gusto na tao malaya, sige, let it go. Bahala ka. No? May kalayaan tayo basta hindi ka nakakabisala ng kapwa mo. Okay, hindi ka nakakabisala ng kapwa mo. Pero paano kung nabubuhay ka sa kasalanan, ang una mong napipinsala yung sarili mong kaluluwa. Kaya importante mga kapatid, palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong liliban, huwag kayong mag-a-absent sa mga pagtitipon ninyo, sa mga churches at sa mga ganitong online. Ika nga, marami tayong natututunan. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang gawin ang tama. Kahit hindi yun ayon sa gusto ng laman. Hindi tayo alipin ng laman So malaya tayong gawin ngayon yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin. So magpigil tayo sa sarili. Disiplina yan, di ba? Mamuhay na may disiplina dahil malapit na nga ang wakas. At ang sabi pa rito mga kapatid, ito ay isang importanteng gawain natin sa buhay natin. Alang-alang sa inyong mga panalangin. Nakita niyo, no? And watchful in your prayers. So, in-encourage tayo rito, tinuturuan tayo ni Apostol Pedro na maging watchful sa ating mga panalangin. Yan yung layunin ng lahat ng sinabi ni Pedro. Bakit kailangan maging matino? Bakit kailangan magpigil sa sarili? Para maging maayos yung ating buhay pananalangin. Napakagandang makita mga kapatid yung pagkakasunod-sunod ng mga salitang yan. Hindi sinabi ni Pedro na magpakitino kayo upang yumaman kayo. Hindi yan sinabi. Magpigil sa sarili para gumanda ang kalusugan ninyo. Hindi tungkol yan sa kalusugan. Tungkol ito mga kapatid sa spiritual life natin. Ang pinakamahalaga yung ating relasyon sa Diyos. Kapag magulo ang ating isip, mahirap manalangin. Kapag kontrolado tayo ng galit, inggit, pag-aalala, o pita ng laman, nabubuhay tayo sa laman, naapektuhan ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Kaya halos hindi ka na mananalangin yan kapag ikaw nabubuhay sa laman. Kaya kailangan natin ng disiplina para tayo tuloy-tuloy sa prayer life po natin, para yumaman, umunlad ang prayer life po natin. Napakahalaga sa atin, mga kapatid, na tayo palaging nananalangin. Araw-araw. Huwag lilipas ang buong araw na hindi tayo nananalangin. Ang pinakamagandang nga niyan, ang payo na marami, katulad ng ginagawa ng Panginoon sa Kristo, umagang-umaga pa lang nananalangin. Wala nang pinakamabisa, pinakamagandang paraan, mga kapatid. Yung paggising natin sa umaga, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon, at humingi tayo ng gabay para sa buong araw na tatahakin natin. So nakita niyo, no? Alang-alang sa inyong mga panalangin. Binibigyan ng halaga
ni Apostol Pedro, mga kapatid. Yung prayer life po natin. So, importante yan, no? So, mamuhay na may disiplina dahil malapit na ang wakas. So, kailangan natin ng disiplina, no? Para maalagaan din natin ang prayer life natin. Ang susunod na punto natin ay sa talatang verse 8 and 9. Ito'y tungkol sa pairali ng maningas na pag-ibig sa loob ng iglesia. O, continuation pa rin to nung topic ni Apostol Pedro tungkol sa nalalapit na ang kawakasan. Ito yung isa sa mga dapat isangkap natin habang tayo nabubuhay rito. Sabi, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. O higit sa lahat daw. And above all. Ano ibig sabihin ng and above all? No, mga kapatid. So, hindi naman ibig sabihin yan ng higit sa lahat. Mas importante to kaysa doon sa iba. Ibig sabihin, ano yung sinabi niya noong una tungkol sa disiplina? Hindi ba importante? Importante yun. Pero ba't sinabing higit sa lahat? Alam niyo, ang punto rito ng higit sa lahat, pinakikita lamang dito na kaagapay ng lahat ng mga sinabi kanina sa nakaraang verse na tayo dapat magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa ating mga pananalangin, ay dapat at hindi po pwedeng mawala. Parang ganyan lang no? Tuloy pa rin yung pananalangin, tuloy pa rin yung magpakatino tayo, magpigil sa sarili, at habang ginagawa natin yan, kaya sinabing higit sa lahat, habang ginagawa natin yan, ay huwag mawawala. Itong sasabihin niya rito. Ano yon? Magkaroon ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. So nakita niyo, no? Sa likod, o sa harap, o kahit saan. Habang ginagawa natin yung pagpapakatino, ay magkaroon tayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. So, ibig sabihin ng higit sa lahat, kakapit natin yan doon, mga kapatid. Hindi ito yung pinaka-importante na ito lang. Meron ka nga maningas na pag-ibig, kung wala ka naman disiplina. Diba? Dapat magkakasama yan. Yung salitang maningas, fervent, ibig sabihin sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, merong kahulugan yan na talagang pag maningas, isang bagay na iniunat yan, binatak. Hanggang sa pinakasukdulan, parang goma na binatak mo sa extreme niya. Hindi naman napatid. No? Talagang tinodo mo yung batak. So ginagamit ito noon upang ilarawan ang isang atleta na iniunat yung kanyang katawan habang papalapit sa finish line. Talagang tinutodo niya. Tinutodo na niya yung takbo. Iunat pa niya yung katawan niya sa finish line. Alam niyo yun, mga kapatid? Ibig sabihin, ang pag-ibig na hiningi ni Pedro ay hindi mababaw. Hindi ito yung pag-ibig na umiiral lamang kapag mabait ang tao sa atin. Hindi ito yung pag-ibig na nakabatay lamang sa emosyon. Hindi ito yung pag-ibig na nawawala kapag tayo ay nasaktan. Ito yung pag-ibig na patuloy na nagsisikap magmahal kahit mahirap magmahal. Yan yung pag-ibig na itinuturo ng Panginoon sa Kristo. Agape yan, mga kapatid. Yan yung pag-ibig na gagawin mo kahit hindi mo nararamdaman. Kaya akala na iba yung pag-ibig nafe-feel mo lang. Hindi. Ang pag-ibig na inutos sa atin, mga kapatid, yung mahalin natin ang kapwa natin, mahalin natin ang isa't isa, at dito rin maningas na pag-ibig. Mas maningas daw, ibig sabihin, nag-aalab talaga yung pag-ibig. Katulad yan ng pag-ibig na itinuro sa atin ng Panginoon. Ano ba yun? Singit natin ulit. Yung pag-ibig na itinuro ni Kristo. Isang bagong utos, nung nangangaral pa si Jesus dito sa lupa, sabi niya sa John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Yan yung bagong utos na wala sa Old Testament. Sa Old Testament, may utos naman ng pag-ibig. Ibigin mo ang sarili mo o ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng sarili mo. Wala pa si Jesucristo ron Ibig sabihin, paano mo kamahal yung sarili mo, gano'n mo mamahalin yung kapwa mo. Pero ito ang bagong utos.
Ang bagong utos, ang batayan, hindi na yung sarili natin. Ang bagong utos tungkol sa pag-ibig, ang batayan, ay kung paano tayo inibig ng Panginoon Kristo. Ganon tayo mag-ibigan. Paano ba tayo inibig ng Panginoon Kristo? Hindi tayo karapat-dapat ibigin eh. Hindi naman tayo lovable. Hindi naman tayo kaibig-ibig, inibig tayo. Ganon yun mga kapatid. Habang tayo makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganyan natin iibigin ang isa't isa. Yan ang maningas na pag-ibig. At ang sabi, maging maningas yan. Talagang naglalagablab, mapagsabi maningas, di ba? Mainit na mainit, hindi lang lamig-lamig. Bakit mga kapatid? No? Bakit dapat maging maningas ang pag-ibig natin sa isa't isa? Sabi nito, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ano ibig sabihin yan? Yan daw ang dahilan kung bakit maging maningas ang pag-ibig natin sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig daw nagtatakip ng maraming kasalanan. Iba yung nagtatakip, iba yung nagpapatawad. Magkaiba yun. Ano ibig sabihin ng nagtatakip? Hindi naman yung, no, una sa lahat, hindi naman sinabi rito na ang pag-ibig ay nag-aalis ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Isa lang naman kasi ang makapag-aalis ng ating kasalanan, yung dugo ni Kristo. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat natin ikubli. Pagtatakpan natin yung kasalanan, gano'n. Ililihim mo yung kasalanan para hindi mabulgar. O kaya para nangungonsinti ka, hindi po gano'n yan. Kapag may kasalanan, kailangan pagsabihan. Yung nagkasala ayon sa salita ng Diyos. Yun yung gawin natin na may pag-ibig. Ano ngayon yung ibig sabihin ni Pedro rito na ang tunay na pag-ibig ay ang pag-ibig ay nagtatakip na maraming kasalanan. Ang ibig sabihin lang niya mga kapatid ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapalaki ng mga pagkakamali ng iba. Nandiyan pa rin yung kasalanan, pero hindi mo na palalakihin yun. Yung tao may pag-ibig ay hindi laging naghahanap ng mali. May pag-ibig ay hanap ng butas ng kapwa mo, ng kapatid mo. Hindi siya mahilig magbilang ng pagkukulang ng kapatid. Hindi niya iniipon yung pagkakasala ng kapatid mo sa iyo tapos gagamitin mo yan sa susunod na debate. May isang ganun Hindi siya mabilis magkimkim ng sama ng loob. Ibig sabihin na nagtatakip na maraming kasalanan. Yung hindi mo na pinalalaki yung issue. Pero siyempre, magpapatawad ng kasalanan, si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, mapapatawad tayo ng Diyos. Yan mga kapatid, kailangan maging mapagpatawad din tayo. Handa tayo umunawa, handa tayo magbigay ng pagkakataon. Ganun ang pagtatakip. Pero yung tungkol sa patawarin natin yung kasalanan ng kapwa natin laban sa atin. Diba? Pero ang final na kapatawaran nasa Diyos yun. Pero tayo, tungkulin natin magpatawad din. So, hindi ibig sabihin yan, mga kapatid, na pinawawalang bahala ang kasalanan. Kasi pag yung, yung salitang takip, di ba? Para pag gamitin natin ng mga Pilipino yan O pinagtatakpan mo naman yan Hindi ganon yun, mga kapatid. Ibig sabihin lang nagtatakip na maraming kasalanan na hindi natin pinalalaki ang issue. So yun mga kapatid, ano ba yung madaling ano ba yung madaling gawin mga kapatid? Yung magpatawad o hindi magpatawad? Mas madali magpatawad mga kapatid kaysa hindi tayo magpatawad Sapagkat pag hindi ka nagpatawad, mabigat yan sa kalooban, mabigat yan sa puso. At tandaan natin yung sinabi ng Panginoon Kristo, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Patawarin natin ang kapwa natin. No? Huwag natin pagtakpan. No, na para konsintihin siya. So, sana nauunawaan natin yan, mga kapatid. Pag ang pag-ibig nagtatakip na maraming kasalanan, hindi may ibig sabihin yan mawawala na yung kasalanan niya sa harap ng Diyos. Kailangan pa rin niya si Kristo. Kapag ang kapatid, pinagtakpan ng kasalanan mo, halimbawa, inibig ka, so hindi na niya pinalaki yung issue mo. At ikaw naman na nagkasala, humingi ka rin ng tawad sa Diyos. Yun ang mahalagang bagay ron. So yun po mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig
ay nagtatakip na maraming kasalanan. So yan yung verse 8. Yung kulay dilaw, yan yung nasa verse 9. No? Kaugnay niya, ang sabi, pinagsama na natin yung verse 8 sa 9. Yung kulay dilaw, yan yung nasa verse 9. Nagchila kasi, no? Sabi rito, maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, ano ba yung maging mapagpatuloy? Sa English, hospitable to one another. No? So, pagkatapos ng usapan tungkol sa pag-ibig, agad ibinigay ni Pedro yung application. Sample application ito ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang salita. No, I love you lang. Ito yung nakikita sa gawa. Noong unang siglo, ito yung gawa na nais ni Pedro na makita sa kanila. Noong unang siglo kasi, napakahalaga ng pagiging hospitable. Wala pa mga hotel noong araw na ligtas na pa pwedeng tirhan ng mga mananampalatayang naglalakbay. Maraming mga mangangaral na mga Kristiyano naglalakbay para ipalaganap ang ebanghelyo. At kadalasan, saan sila tumutuloy? Nakikitulog sila sa tahanan ng kapwa mananampalataya. So, eto mga kapatid, yung kilala mo. Pag hindi mo kilala, huwag mo patulugin sa bahay mo. Eto, magkakakilala kasi ito, maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa. Mga tinutukoy niya, mga traveling preacher, mga traveling Christians na naglalakbay noong unang panahon na yan, magkakakilala yung mga yan. So, pinatutuloy nila sa kanilang tahanan yan. Gusto ng mga apostol na maging hospitable yung mga Kristiyano kapag may ganon. At huwag niyong i-apply yan sa panahon natin ngayon. Sa mga taong hindi mo kilala na naglalakbay, kakatok sa bahay niyo. Diba kasi masyadong literal eh. So, dapat titingnan natin yan sa historical background. Yung po, historical background yan. Kilala din nila yan. Na mga ngaral yan. So, pinatutuloy nila. Pero tayo dito, mga kapatid, pag hindi nyo kilala, wag nyo gagawin yan. Delikado tayo. Maliban na lang kung meron kayong spare na bahay. Pero pag, mga stranger, mga kapatid. Buti pa, bigyan mo na lang ng pambayad sa hotel. O doon ka matulog, kapatid. Hindi naman kita kilala. Para matulungan ka, eto pera, mag-check-in ka dyan. Di ba? So, paalala ko lang yan. Baka masyado kayo literal kung sino-sino yung patuloyin ninyo sa bahay ninyo. So, yun po mga kapatid. So, maging mapagpatuloy tayo, maging hospitable tayo. At yung pagiging hospitable, hindi lang naman tungkol sa bisita sa bahay yan. No? Yan ay pagbibigay din ng oras, pagbibigay ng lakas, pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Pagpapakita yan ng malasakit sa kapatid. So, kita nyo, no? Di ba? Pag hospitable ka, hindi lang yung tungkol sa pinatutuloy mo sa bahay. Tinutulungan mo. Handa kang tumulong. Pero paano natin gagawin yan? Nang walang bulong-bulungan. Ibig sabihin, yan yung challenge dito eh. Napakadaling maging mabait kahit walang kapalit, di ba? Pero napakadaling tumulong nga, okay. Pero paano kung paulit-ulit? Paano kung nakakapagod na? Paano kung tila mukhang hindi marunong magpasalamat to? Di ba? May mga ganun, tinutulungan mo, hindi man lang marunong magpasalamat. Alam niyo isang good manners dito mga kapatid, na dapat matutunan ng lahat. Pag tinulungan kayo, magpasalamat kayo. Pag binigyan kayo, magpasalamat kayo. At least, nagpasalamat ka kung hindi mo man maibalik yung tulong niya. Be thankful. Maging sa kapwa natin na tumutulong sa atin. So, dito naman, ang sabi rito, paano yan pag hindi nga ganun? Dapat walang bulong-bulungan without grumbling, yung bubulong-bulong ka pa, yung nagpapakita yan, yung nagrereklamo ka pa, paungol-ungol ka pa dyan. Gumawa ka nga na mabuti, kaya masama loob mo. May mga taong tumutulong nga, pero maya-maya, sinisiraan naman yung kanilang tinutulungan. May mga taong nagbibigay, pero paulit-ulit naman pinapaalala yung kanilang ginawa, pinagmamayabang pa yung kanilang ginawa. May mga taong naglilingkod. No? Ngunit reklamo naman ng reklamo, yung laman ng puso nila. Hindi yun ang uri ng paglilingkod na kinalulugdan ng Diyos. So yun po mga kapatid. Sabi nga rito ni
Apostol Pablo naman, sa kanyang sulat sa Pilipos, ang sabi, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong. Bulong-bulong at pagtatalo. Yung bulong-bulong pagtatalo, yung bulong-bulong pagreklamo yan, mga kapatid. So, ang tunay na pag-ibig hindi lamang nakikita sa ginagawa, kundi pati sa kalooban niya. Masaya siya na ginagawa niyan. So, habang tayo naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon, tanungin natin ang ating sarili kaugnay niyan. Ang aking pag-ibig ba sa mga kapatid ay lumalamig o lalo pang nagiging maningas? So, dapat maningas, mga kapatid, yung pag-ibig natin. So, ang ika-4 na punto, ika-4 na bahagi ng ating lesson ay ang gamitin ng iyong mga kaloob bilang mabuting katiwala ng Diyos. Ito, madalas na natin magamit to, mga kapatid. Unang-una, sabi ni Pedro rito, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. So mga kapatid, no, tandaan natin, bawat isa may kaloob na galing sa Diyos. Sabi nito, bawat isa as each one has received a gift. So wag mo sasabihin kapatid na walang gift ka sa Panginoon. Walang kaloob ka sa Panginoon. Lahat tayo meron. Ano daw gagawin natin? Yung kaloob mo na nasa iyo. Ano ba yung kaloob? Yung mga magagandang bagay na nasa iyo. Maaaring talent yun, resources, yaman, katangian, mga magagandang katangian. Mga kaloob yan na galing sa Diyos. No? Bakit ba binigay siya ng Panginoon yan? Para magpakasasa ka na niya, suluhin mo yan? Hindi. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa. So, i-share mo yan. Minister it to one another. Yung paglilingkod, minister, no? Ipaglingkod. Ibig sabihin, itulong mo yan. Ibahagi mo sa iba yan. Sa isa't isa. Ibig sabihin, lahat tayo, mga kapatid, gagawin natin yan. So, yung kung ano man meron ka, wag mo naman suluhin yan. Tandaan natin, tayo'y katiwala lang ng Panginoon. Kaya sabi, hindi tayo may-ari niyan. Kaya sabi dito, ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala, steward. Dapat yun ang mentalidad natin. Kung ano man meron tayo, isipin natin, hindi, pinagkatiwala lang sa akin ng Panginoon na to. Kailangan itulong ko to sa iba. Kailangan makatulong po tayo, mga kapatid. Meron kang itutulong, hindi naman palagi pera yan Ngayon, kung marami kang pera, di pera itulong mo. Ngayon, kung marami sa atin, hindi naman maraming pera. Marami tayong may tutulong. Ano man ang meron tayo, mga kapatid. Oras, panahon, etc. Di ba? Ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, masagana yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. So, yung paniralang ito, mga kapatid, nagpapakita ng lawak ng kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Yung salita masagana, ibig sabihin, maraming bagay yan. Diba? Maraming anyo yan. Iisa yung pinagmumulan ng biyaya, ang Diyos. Pero napakaraming paraan kung paano niya ito ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. So, ang ilan sa atin, ito, nagbigay si Apostol Pedro ng malawak na halimbawa paano natin i-apply yan. Ito, example lang to, mga kapatid, na hindi to limited dito sa susunod na talata, yung unang bahagi ng verse 11. Sino mang nagsasalita, di ba? Pag sinabi nagsasalita, kasama niya yung nangangaral, nagtuturo, nagpapayo, mga nangangasiwa ng pag-aaral ng Biblia. Lahat ng ministry na ginagamit ang bibig. Di ba? Ganyan yan. Mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, sino man nagsasalita ay gawin, sabi rito. Sino man nagsasalita, sabi rito, gawin ng tulad sa nagsasalita ng aral ng Diyos. Di ba? At sino man naglilingkod, ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Sino mang naglilingkod? Pag sinabi mo naglilingkod, mga kapatid, maraming bagay yan, mga kapatid, na paglilingkod. Ministry yan. Di ba? Maraming gawain sa church. Maaaring ika nga paglilingkod yan na hindi na nakikita sa stage.
Gaya halimbawa ng ano ba yung mga paglilingkod na wala sa stage, mga naglilinis, mga naghahanda ng upuan, nag-aayos ng kagamitan, tumutulong sa pangangailangan, nag-aalaga sa bata, bumibisita sa may sakit. Wala sa entablado lahat yan. So, hindi sila kilala, pero sabi nito, sino mang naglilingkod, no? Kasama yan, naglilingkod. Tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Ganun tayo dapat maglingkod. So yun po mga kapatid. No? Gawin natin yan ayon sa kalakasang ibinigay ng Diyos sa atin. At ang huling bahagi natin mga kapatid ay itong ang pinakadakilang layunin ng buhay ng Kristiyano. Ito yung nalalabing wordings sa verse 11. Kaya 11b. 4:11b. Kalahati lang yung ginawa natin sa 11 kanina. No? Ito yung continuation. Ang pinakadakilang layunin ng buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi rito, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakilanman. So, ito yung pinakahuling bahagi ng talatang 11. Masasabi natin na ito yung pinakatampok na bahagi sa ating main verses. Kung mapapansin natin mga kapatid, yung daloy na mga talatang nabasa natin, mula pa kanina sa verse 6 hanggang 11, para bagang nagkakaroon ng unti-unting pag-akyat baitang si Apostol Pedro. Papunta doon sa dakilang layunin, yung mga tagubili niya. Tagubili niya tungkol sa ating pag-asa sa Ebanghelyo. Tagubili niya sa verse 7, yung pamumuhay na may disiplina. Verse 8 and 9, yung maningas na pag-ibig at maging hospitable tayo, di ba? Sa verse 10, yung itinuro yung matapat na paggamit ng mga kaloob. I-share natin mga kaloob sa atin. Ngayon naman, mga kapatid, ipinakita niya ang isa sa pinakamahalagang tanong, kasagutan sa tanong na bakit natin ginagawa ang lahat ng mga yan. Bakit ba sinabi ni Apostol Pedro yan? O yan, ang sabi diyan, upang, di ba? Upang. Ito ang reason. Upang ang Diyos ay maluwalhati. Yan ang sentro niyan. Dapat sa kaluluwalhati ng Diyos yan. Hindi sa kaluluwalhati natin. Yan yung sentro ng buhay Kristiyano. Hindi yung ating sariling kaligayahan, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yung ating tagumpay, hindi yung ating reputasyon, hindi maging yung paglago ng ministry natin, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos. Upang ang Diyos ay maluwalhati, napakahalaga niyan, mga kapatid. Yan ang reason, di ba? Kaya natin ginagawa yan. So yun po mga kapatid. At ang sabi pa rito mga kapatid, tingnan natin, upang ang Diyos ay maluwalhati. Tingnan niyo yung utos ng Panginoon Jesucristo sa atin. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So yung pati yung mga ginagawa natin na kabutihan. Ang purpose nun, hindi para purihin tayo ng tao, kundi sa kaluwalhatian ng Ama ng langit. So yun po mga kapatid, upang ang Diyos ay maluwalhati. Maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, napakalawak ng saklaw niyan. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin, dapat maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So isa pang importante yan, na maluluwalhati lang natin ang Diyos kung konektado tayo palagi sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi sa pamamagitan ng sariling lakas natin, hindi sa pamamagitan ng reliyon, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng meron tayo dahil kay Kristo kasi yan. Kaya nasabi nga yan, lahat ng gagawin natin sa kaluluwa natin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi lahat ng meron tayo dahil kay Kristo. Kay Kristo tayo naligtas, kay Kristo tumanggap tayo ng mga pagpapala ng Ama at tinanggap tayo ng Ama. Kay Kristo binigyan tayo ng iba't ibang mga kaloob.
Kay Kristo tayo binigyan ng lakas para makapaglingkod. Kay Kristo rin, umaakyat ang ating mga papuri sa Diyos. Siya ang daan. Siya lamang ang tagapamagitan. Kaya ganyan yan sa pamamagitan ng Jesucristo. So magagawa natin yung mga kabutihan natin, nagkakaroon ng kabuluhan yan kapag konektado tayo sa ating Panginoon. Paano tayo nakokonek? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa huli, sabi, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapayapaan, o kaluwalhatian at kapangyarihan pala, magpakailanman. So diyan nagtapos si Pedro sa isang doxoloya. Doxoloya, mga kapatid. Pag sabing doxoloya, isang maikling papuri sa Diyos yan. Kapag ang puso ng isang tao ay napuno ng katotohanan tungkol sa Diyos, ang natural na magiging bunga nito ay ang pagsamba sa Diyos. Nakita niyo, no? Hindi lamang nagtuturo si Pedro, sumasamba na siya. Para bagang habang sinusulat niya yung katotohanan ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na purihin ang Diyos. Yan ang dapat na mangyari sa bawat pag-aaral natin ng Biblia. Kung ang pag-aaral natin nadadagdagan lamang tayo ng kaalaman pero hindi tayo hinahatid sa pagsamba, may kulang. Ang tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay laging humahantong sa pagsamba sa Diyos. Ayan, napapuri si Apostol Pedro sa kanyang mga sinulat. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating lesson, naway makatulong ito sa atin, sa ating pamumuhay araw-araw bilang mga mananampalataya. Mamuhay tayo sa liwanag ng nalalapit na wakas. Huwag natin kakalimutan yan, na merong kawakasan at merong buhay na hinahanap sa atin bilang mga Kristiyano naghihintay ng muling pagparito ng Panginoon. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Tayo po'y muling manalangin.